Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At ang ating pong lecture for today is about yung pagsubok sa katotohanan at kapangyarihan. Alam niyo po, ngayong maghapon na to, ang halos lahat nating mga kababayan ay nakatutok sa committee hearing dyan sa ating House of Representatives sapagkat sumipot, no, sa pagdinig ang isa sa mga itinuturing na isa sa mga pinaka-importanting testigo tungkol dito sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Although hindi natin nakita kahit anino ng ating Vice Presidente, ay natuloy pa rin ang pagdinig at marami pong pasabog na ginawa ang testigong si Ramil Madriaga. So sa gitna po ng lumalalang ingay, umiinit na mga usapin tungkol sa politika, may isa pong institusyong nakatayo bilang huling bantay ng katotohanan. Ang atin pong konstitusyon, ang atin pong saligang batas. Ngayon, ang bansa ay nahati po sa pagitan ng dalawang puwersa. Ito po yung kapangyarihan ng Kongreso na mag-imbestiga at ang karapatan ng isang individual sa privacy. Mula po sa pasabog na testimonya ni Ramil Madriaga hanggang sa legal na harang ni Attorney Mans Carpio, hindi lamang po ito usapin ng isang pamilya o isang posisyon. Ito po ay usapin ng integrity ng ating gobyerno. Sino po ba talaga ang dapat na mananaig? Yung bang public accountability o ang right to privacy? Kanina medyo pahapyaw, ito ay pinag-usapan namin sa usapang batas. Pero dito po, ating pong himayin ang kasaysayang sinusulat sa harap ng ating mga mata. Okay? So nagkaroon nga po ng pasabog kanina sa Kongreso. Ang mga pasabog ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga testimonyang binitawan ni Ramil Madriaga na allegedly ay isang dating aide ni Vice President Sara Duterte at bagman, lumalabas na bagman allegedly, no, bagman ni Vice President Sara Duterte. Ngayon tong Justice Committee hearing ay nagsilbing entablado ngayon para sa mga seryosong akusasyon laban sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Dito sa pagdinig na to, lumabas na whistleblower si Ramil Madriaga. Nagbigay ng testimonya na direktang nag-uugnay sa Vice Presidente sa mga illegal na aktibidad at korupsyon. Nakakagulat ang mga binitawang pananalita nitong si Ramil Madriaga. Punong-puno ng korupsyon, pananakot at lahat ng illegal na activities. Allegedly, yan daw ang ginawa niya, yung mga illegal na inutos sa kanya ng Vice Presidente. Ano ang ebidensya? Ang mga dokumentong inilabas, kabilang ang mga tax records na nagsisilbing resibo ng mga alegasyon. Alam nyo po, yung pagdinig na yan, ang pinaka-primary purpose niyan ay yan po ay in aid of legislation. At bilang gagawin niyang pundasyon para sa posibleng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero alam niyo naman na hindi yan magiging smooth o parang libreng sakay papunta sa Senado. Siyempre may kukontra dyan. So nagkaroon nga ng pangontra, no? Kontra-aksyon. At itong si Attorney Carpio ay nag-file po ng petition niya, no, even before the hearing in the House Committee on Justice. Nag-file yan ng petition for certiorari and prohibition with the prayer for the issuance of TRO. At yan ay isinampa niya po sa Regional Trial Court ng Quezon City upang pigilan ang supwena ng Kongreso. Kaso nga dumating yung panahon at oras kanina, walang dumating na TRO. So tuloy ang investigation, tuloy ang hearing dyan sa Committee on Justice. Okay. So sa kampo ni Attorney Carpio, no, iginigiit niya na ang paghalongkat, no, sa kanilang tax records, no, kay VP Sara ay paglabag po yan sa right to privacy. At walang malinaw na layuning purpose niya bakit may ginagawa yan ng House Committee on Justice. So excuse me. So humiling sila, no, sa Quezon City Regional Trial Court ng
na maglabas ng TRO. Sinubukan nilang kumuha ng TRO para itigil ang paglabas ng mga impormasyon. Pero alam niyo po, hindi basta-basta lumalabas ang TRO, no? Whether it's RTC or Supreme Court. Pinag-aaralan kasi mabuti yan ng ating mga huwes, no? Bakit mahirap ang TRO? Tinalakay na natin yan, yung pagkakaantala o hindi paglabas ng TRO ay nakabase yan sa dalawang higanting prinsipyo. Kahapon, diniscuss natin sa usapang batas na the possibility why it will not be issued, no, in favor of Attorney Carpio and Vice President Sara Duterte is the fact that we have this non-interference doctrine. Ito po yung utos na ang mga korte ay hindi dapat makialam sa mga co-equal branches gaya ng Kongreso na nagsasagawa nga ng investigation in aid of legislation and also to boost yung possibility of filing an impeachment complaint against Sara Duterte. Another thing, mayroon po tayong separation of powers. Yung pagkilala po na ang Kongreso ay may malawak na kapangyarihan na mag-imbestiga, lalo na kung ito ay tungkol sa pampublikong pondo. Siyempre, pera ng bayan yan, kinakailangan proteksyonan ng Kongreso. Sila yung representative of the people, kailangan malaman saan napunta yung daan-daang milyong piso na ipinagkatiwala sa'yo na dapat sana ay gagastusin para sa taong bayan. Okay? So, dumating na nga ang hearing kanina. Natapos yung nagkaroon ng conclusion sa mababang kapulungan doon sa hearing ni Madriaga. So dito pumapasok yung mootness doctrine. Dahil tapos na ang testimonya ni Madriaga, ang TRO po ay tinuturing na yan na moot and academic. O wala nang silbi dahil ang impormasyon ay nasa publiko na. Ang impormasyon ay napunta na sa public domain. So wala na si TRO. Mootness na. Moot and academic. Okay? So, pero tingnan natin yung isang banda, no? Paano kung nagdesisyon? Kasi ancillary remedy lang yung TRO. Yung main case niyan, yung certiorari and prohibition. Paano kung nag-decide in favor of Duterte? Ito yung huling alas nila eh. Dito papasok yung pinakamahalagang legal na konsepto. Kung sakaling manalo si Attorney Carpio sa kanyang main case sa RTC, yung certiorari or prohibition, ang consequence nito is that lahat ng ebidensya, lahat ng impormasyon na ibinigay sa Kongreso sa Committee on Justice ay magiging void evidence yan. Lahat ng ebidensyang nakuha mula sa subpoena ay ituturing na bunga na may lason na puno. Yan yung tinatawag na fruit of the poisonous tree. Kanina napag-usapan din namin yan sa usapang batas. Sinuulit ko lang dito upang magkaroon ng mas detalyadong paliwanag. So kapag ganon, yung ebidensya magiging inadmissible yon. Hindi siya pwedeng gamitin. Yung mga tax records, testimonya, no, sa Senate Impeachment Court, mababaliwala yan, hindi magagamit sa Senate Impeachment Court dahil nakuha ito sa illegal na paraan. Kasi pag illegal na paraan mo nakuha ang ebidensya, void evidence yan. Pero, paano kung nanalo ang Kongreso? Hindi binagbigyan ng certiorari ni Duterte. Ang lahat ng ebidensya ay magiging solid at admissible na magpapalakas sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, so kaya lamang, siyempre, ano ang mangyayari kung umakyat na ang impeachment sa Senado habang wala pang desisyon ng RTC? Siyempre, baka magkaroon ng ng constitutional crisis. Pero ang Senado, kapag nabigay na sa kanila, na endorso, na transmit na sa kanila yung impeachment complaint, siyempre, sila yung sole judge sa impeachment trial. Sila yung sole judge pagdating sa lahat ng impeachment. Hindi sila obligado maghintay pag nasa kanila na yung na-transmit na impeachment complaint. Alangan naman hintayin nila yung desisyon ng korte. O hindi sila obligadong sumunod sa desisyon ng isang mababang hukuman, yung RTC. May timing kasi yan eh. Excuse me. So, yung bilis ng proseso sa Kongreso ay maaaring mag-iwan sa RTC na walang jurisdiction dahil ang usapin ay naging ganap na political na. So, kung minadali ng Kongreso, nagdesisyon kagad by first week of May, lumabas ang articles of impeachment, transmitted to the Senate, ano pa magagawa ng RTC kung hanggang during that time wala pa silang desisyon? So, wala na silang jurisdiction. Special court ang impeachment. Special din ang powers niyan. Sila yung sole judge. Wala nang pwedeng makialam pag nakarating sa kanila. Okay? So, ang Justice Committee hearing ay hindi lamang isang legal na labanan.
Ito ay isang moral test para sa ating bansa. Ang fruit of the poisonous tree ay maaaring magligtas sa isang nasasakdal sa loob ng korte. Ngunit sa korte ng opinyon ng publiko, ang katotohanan ay hindi na mabubura. Ang ating pong demokrasya ay nabubuhay sa liwanag ng transparency. Tandaan, ang mga leader ay pansamantala lamang. Ngunit ang ating mga institusyon at ating mga pananagutan sa bayan ay dapat manatiling matatag. Ang hustisya ay hindi lamang para sa mga may kapangyarihan. Ito ay para sa bawat Pilipinong nagmamay-ari ng kaban ng bayan. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat.